Magandang hapon mga kasipag. Yung pinaka-topic natin ngayon ay tungkol sa seeding at yung pag-break ng tie. So halimbawa sa round robin magkakaroon ng tie. Pwede natin i-break sa magitan ng paggamit natin ng ating phone. Okay, ito yung actual na form na ginamit natin doon sa Caraga Regional Athletic Games sa Sipat Takraw na event. Ito yan. Sa full ano natin. Okay. Sa ito yung dati nating ginawa. Team Rico tayo. And secondary boys. Secondary boys. Okay. Sa seeding, yung tinatawag nating seeding, ito yung paglalaan ng mga malalakas na team doon sa bawat bracket. So ito blanco pa ito, no? Wala pang laman. Excuse. Meron tayong 4 na bracket sa 12 division. So seeding ay ginagawa kapag nagkakaroon na ng mga previous matches doon sa mga teams at alam na natin kung sino yung mga malalakas. So para maiwasan na hindi kaagad sila mag-aaway doon sa magkaparehong bracket, nilalagay natin sila doon sa bawat bracket na isa-isa. So kung may apat tayo na bracket, yung mga panalong team na nagra-rank from 1 to 4 in the previous matches, dito si last year, no? So dito ilagay sa 1, 2, 3, and 4. Nakaseed sila sa bracket A, B, C, and D. At yung iba naman, doon na sila magbubunot-bunot ng number kung saan sila malagay. Okay, let me see. Balik tayo dito. Yung nakaseed natin, halimbawa, yung nag-rank number 1 sa previous year, yung Surigao del Norte, pangalawa yung Pandag, Surigao del Sur at Butuan City. So dito tayo sa entry form. So unahin natin ilagay yung Surigao del Norte. Lagay natin siya sa number 1. So hindi na ito bubunutin kasi seeding ang tawag doon. Ilalagay sila sa bawat bracket. Then in number 2 natin yung Pandag. Then in number 3 natin yung Surigao del Sur. 3. Then in number 4 natin yung Butuan City. Okay. So tingnan natin doon sa bracketing natin sa 10 brackets. Okay, makita natin doon na 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nakaseeded na sila doon. So yung remaining na mga team ay magbubunot-bunot sila kung sino yung makuha ng 5, 6 up to 12 kung mayroong 12 na division. Since 11 lang yung nandoon, so yung 5 to 11 lang yung bubunutin natin. So ito na yun, no? So yung magbubunot dito, itong si Agusan del Norte, Agusan del Sur, Butuan City, Bislig City, Kabadbaran, Dinagat Islands, Siargao, Surigao City. So si Dinagat Islands in the previous in the currently concluded Caraga Regional Athletic Games ay walang entry yung Sipak Takraw namin, no? So hanggang itong mga division lang na meron. So sa totoong kaganapan ng laro doon sa division meet, regional meet, ito yung nangyayari. I-close natin ito.
Save natin yan. Ito yung actual na burutan sa Surigao del Norte, Tandag, Surigao del Surat, Butuan. Nakuha ni Kabadbaran yung 5, Siargao yung 6, 7 yung Bislig, then 8 yung Agusan del Norte, 9 yung Bayugan City, 10 yung Surigao City, at 11 yung Agusan del Sur. So ito yung nangyayari doon, no? Sa team brackets natin naging ganito na. Okay, since bakante yung pinaka last, nilagay na natin si Butuan kasi yung advice sa amin ni Sir Michael Bingko, yung pinaka-advisor namin dito na speaker namin sa national, kung saan siya din yung tournament manager natin sa Butuan, ay hindi na daan ito sa score sheet, no, sa doon mismo sa ating summary of scores. So sila ay maglalaban-laban. First match nila yung game match number 4, then second match nila yung match number 8. So kapag may dalawang panalo, automatic siya na yung first at yung yung pangalawa yung second. Kung pareho silang 1-1 yung standing nila dito, isang panalo isang talo, so yung game match number 12 yung decision nila. So kung sinong manalo dito, yun ang magiging first rank sa kanilang bracket D, at second round yung matatalo. So habang naglalaro sila, tingnan natin yung schedule of games nila. So ito yung nangyayari, no? Agad-agad nagkakaroon sila ng schedule of games. Habang kami naman ay naglalagay ng mga pangalan dito sa mga division nila. So dito natin i-entry yung mga teams. Halimbawa ito yung sa Agusan del Norte, kasama na yung mga jersey number nila, no? Ito naman yung sa Agusan del Sur. So ito yung mga players nila. Ito naman yung sa Bayugan City. So sa mga players natin sa Bayugan, players natin sa Bislig City. Ito yung mga players natin sa Bislig. Manual naming ini-entry yan, ito yung sa Butuan City natin. Players natin sa Butuan, and ito yung sa Kabadbaran City. Ito yung mga players natin. We have actually yung Dinagat Islands, okay lang. Then we have Siargao. Ito yung mga players nila sa Siargao. Then we have Surigao City. Ito yung mga players natin sa Surigao City. Then we have Surigao del Norte. Ito yung mga players natin sa Surigao del Norte. Sa team ito, Team Rigo. Then Surigao del Sur. Ito yan. And the last one yung mga players natin sa Tandag. Okay. So bago magsimula yung laro, pagkatapos natin ma-entry yun, ikita na natin dito yung mga matches, no?
Ito yung match number 1. Hanggang match number 12 tayo, no? Hanggang dito sa 12 lang. Ito yung preliminary round. So, sa team event, meron tayong tatlong score sheet. Yung number 1 dito, ito yung score sheet number 1 ng Kabadbaran at Bayugan. So, we have Rico number 1. So, ito yung actual na score nila. Nag-entry kami ng score. Ito yung Rico number 2. That is Rico 2, Kabadbaran at Bayugan. Ito yung Rico 3. So sa lahat ng mga i-entry doon at yung malalagyan ng score, makita natin yan dito sa bracket A. Kasi sa bracket A yung Kabadbaran at Bayugan. So ito yung Kabadbaran at Bayugan. Kabadbaran, Bayugan. Ito yung bracket 1, game 1. So sa Kabadbaran niya na puntos yung yellow at yung parang blue, yan ang sa Bayugan City. So dito naman yung sa Kabadbaran at Bayugan, ito yung yellow yung sa Bayugan at yung green naman ang sa Kabadbaran. Para makuha natin yung total seats nila at yung total seat lost, then some seat difference. So seat difference, we have the points difference, then the Rico difference. Thanks to Sir Bingko, credited to kung Sir Bingko itong form na to. Salamat sir. Itinuro mo sa amin, hindi namin nalilimutan yan. Then, buon yung laro namin. Actually, bago maglaro, kukuha muna kami ng start list. So, kung ano yung ma-entry namin dun sa bawat division, yung bawat Kabadbaran at Bayugan City, pag i-click natin yung start list, automatic, malalagay doon yung pangalan ng mga players natin sa Kabadbaran with corresponding jersey number. Ito din yung sa Bayugan City. So, malalagay yan dyan. That is for Kabadbaran and Bayugan. Siargao at Surigao City. Ito yung kasi yung babasahin sa yung tagapamahala natin sa mikropono. So we have Siargao at Surigao City. Yung mga players natin sa Siargao at yung mga players natin sa Surigao. Automatic na yung mga papasok doon yung mga pangalan. Ang hindi mo na i-entry na. Automatic na mag-appear doon yung mga pangalan ng mga players natin mula sa kanilang division. Okay. So pagkatapos naman ng laro, pwede natin makita yung match report. Ano bang meron sa match report? Malalagay doon yung mga points nila sa Rigo 1. Kung ilang points yan. Rigo 2 at Rigo 3 at kung sino yung nananalo na. So yung nanalo dito is Kabadbaran at yung nanalo dito sa yung Kabadbaran City. Okay. So while naglalaro tayo doon, dito tayo sa balik tayo sa schedule. So dito nakikita yung bracketing na sino yung rank number 1 sa bracket, number 2, rank number 1, number 2, rank number 1, number 2, rank number 1 at rank number 2. So automatic sila dito malalagay sa 13. So yung rank number 1 sa A, kakalabanin niya yung rank number 2 sa D. Ito. So ito yung rank number 1 sa B, kalabanin niya yung rank number 2 sa C. Rank number 1 sa C, kalabanin niya yung rank number 2 sa B. At yung sa D naman ay kalabanin niya dito. Ongoing yung laro. Wala tayong ibang gagawin. Kung ano yung resulta ng laro ay mag-entry lang tayo dito sa score sheet na.
Pagkatapos ng laro kasi ang ginagawa namin, ito, Surigao del Norte at Cabadbaran. Match ariguan nila. Nag-entry kami dito, no? Piniklik na namin yan. Automatic na nag-change yung score. At malagay din kung sino yung panalo sa baba. Yung oras, yung duration, pinilagay mo dito kung ano oras nagsimula at ano oras natatapos yung laro. Then, automatic naman magbibigay siya ng duration ng time dito. Okay, mga kasipak, nalaro ito lahat na hanggang final. So, nagpapasalamat kami. Balik tayo mga kapaps. Tungkol naman doon sa breaking tie, nangyayari ito sa Rico, no? Ng mga babae. Yung 9 entries from different divisions, bumuo lang dalawang bracket, no? Kaya bracket A at bracket B. So 4 at 5. So ito yung sa limang bracketing kung saan ito yung nangyayari. Mayroong dalawang Rico difference, meaning nag-tie sila para sa first at second. Paano ba natin na binibreak yung tie? Okay, total number of Rico soon, pareha sila ng dalawa at tatlo, 3 yun. Isang talo, pareha sila ng isang talo. So dito naman tayo sa total sets. So yung isa, tingnan natin yung set difference. Ito kasi yung basihan sa pag-break ng tie. Mas malaki yung na-acquire ni Agusan del Norte kaysa kay Surigao del Norte. Kaya kung saan siya yung may pinakamalaking set difference. So meaning, siya yung advantage. So ang ginawa lang natin, mayroon tayong maliit na kulang dito sa taas. Mag-add lang tayo ng 0.005 para ma-break yung tie, ha? Kasi plus 1 yung lamang niya sa set difference. Kasi kapag pareho pa din yung set difference, dito naman tayo sa point difference, no? So since unahin muna natin yung set, so ito yung maging kasiyahan natin. So this is also as what Sir Michael Binko said to our tournament manager, Sir Also, kasi lagi silang nag-communicate habang on progress yung laro, no? So ang nangyari, pag nag-add tayo doon, naging first yung Agusan del Norte na girls. So sila yung first, rank number 1, at naging rank number 2 yung Surigao del Norte. So na-break na yung tie gamit yung set difference. As I said, pag pareho pa rin yung set difference, bababa tayo doon sa point difference. Okay, hanggang dito lang. Ito yung mga kaparaanan natin kung paano natin nagagamit yung ating automated forms natin na siyang ginagamit natin actual doon sa Caraga Regional Athletic Games 2024 sa Sipak Takraw.